Sa kabila ng ningning ng karera ng 33-year-old Asia's multimedia star na si Alden Richards at sa mga sandaling kailangan niyang ngumiti sa harap ng kamera, dumarating din ang mga panahong tahimik na lumalaban si Alden sa sarili niyang mga hinanakit at kalungkutan. The Philippine Showbiz List presents Alden Richards' Life Story. Ipinanganak si Alden Richards noong January 2, 1992 sa Quezon City, ngunit lumaki sa Santa Rosa, Laguna. Ang kanyang tunay na pangalan ay Richard Reyes Fulkerson Jr. Siya ang pangalawang anak sa pamilya, kabilang na ang nakakatanda niyang kapatid na lalaki at dalawang nakababatang kapatid na babae. Si Alden ay may lahing Amerikano sa pamamagitan ng kanyang amang si Richard Peralta Fulkerson Sr. na isang Filipino-American na nagmula sa Ermita, Manila. Sa taglay na mistiso look, hindi matatangging naman na rin ito ni Alden sa kanyang Amerikanong lolo na hindi pa niya nakikita kailanman dahil sa pumanaw ito noong 3 gulang pa lamang siya sa California. Habang ang Pilipinang ina ni Alden na si Rosario Reyes ay nagmula naman sa bayan ng Pampanga. Sa kanyang edukasyon, si Alden nag-aral ng sekundarya sa Paco Catholic School sa Maynila, ngunit kinailangan lumipat ang paaralan nang lumipat ang kanyang pamilya sa Laguna at nagtapos siya ng high school sa Kolehiyo de Santa Rosa de Lima. Sa kolehiyo, pumasok naman si Alden sa De La Salle University, Canlubang na may kursong Business Administration. Ngunit nahinto ang kanyang pag-aaral ng pumanam ang kanyang ina dahil sa sakit na pneumonia noong 2008. Ayon kay Alden, tumigil ang mundo niya sa isang iglap. Naubos agad ang ipon ng kanilang pamilya at kinailangan niyang huminto sa pag-aaral upang tumulong sa paghahanap buhay. Nang panahong iyon ay kinailangan pa mag-resign ang kanyang ama sa trabaho para makuha ang separation pay para maipambayad sa funeral ng kanyang ina. Bagamat bata pa lang ay pangarap na talaga ni Alden na maging isang piloto, dala na din ng impluwensya sa kanya ng ama, ipinagpaliban niya muna ito. Upang makatulong sa pangangailangan ng pamilya, pinursige niya ang pangarap ng ina para sa kanya na maging isang artista. Sinimula ni Alden ang pagtahak sa larangang ito sa pamamagitan ng paglahok sa ilang male beauty pageants sa Laguna. Upang makilala sa showbiz at magkaroon ng pangalan, ay sumali si Alden sa ilang reality TV shows tulad ng Starstruck at Pinoy Big Brother Teen Clash of 2010, pero parehong hindi siya pumasa sa audition. Kasabay nito ay nagtrabaho din siya bilang part-time commercial model at lumabas ilang commercials gaya ng telecommunication company, clothing line, fast food chain at multivitamins. Matapos sa kanyang modeling stints, hindi nawala ng pag-asa si Alden at muling sumubok na maging artista. Nag-audition siya sa mga teleserye at sa pagpasok sa showbiz niya, sinimulang gamitin ang kanyang screen name na Alden Richards. Mula rito ay unti-unti napapansin si Alden sa industriya kung saan ay naging bahagi siya ng ilang kapuso shows at nabigyan din ng break sa big screen. Masasabing naging matagumpay ang mga naunang taon ni Alden sa showbiz pero hindi lingid sa kaalaman ng marami na higit na nakilala kanyang pangalan sa tambalang Aldab nila ni Maine Mendoza. Pinatunayan pa ni Alden ang kanyang husay sa hindi inaasahang mga tambalan niya sa mga sikat na aktres ng kanyang henerasyon. Sa magandang takbo ng karera ni Alden sa industriya, hindi mabilang na nominasyon at mga parangal na din ang kanyang natanggap mula sa iba't ibang kategorya. Life outside showbiz. Maliban sa pag-arte, isa sa nagbibigay kasiyahan kay Alden ang koleksyon niya sa Marvel hero na si Iron Man. Ginawa niya pa ng sariling kwarto ang mga ito. Ayon kay Alden, masaya siya sa hilig niyang ito at sa darating na panahon kung sakaling magkapamilya na nga raw siya ay maipapasa niya mga ito sa kanyang magiging anak. Samantala tulad ng ilang celebrities, matindi rin ang pagmamahal ni Alden sa mga custom-made na sasakyan mula sa kanyang kahanga-hangang PC setup hanggang sa mga koleksyon nito ng kotse at motorsiklo na ayon sa kanya, nakuha niya ang pagkahilig sa mga sasakyan sa ama. Balik tanaw pa ni Alden noon na wala pa silang pambili ng sasakyan kaya madalas raw na napag-uusapan nila na mag-ama ang iba't ibang uri ng sasakyan at ano ang gusto nilang klase ng sasakyan na nadala niya sa kanyang paglaki. At noong nakakaluwag na sa buhay, hindi naging tago sa publiko ang mga nabili niyang mga mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tulad na lamang ng kanyang itim na Mercedes AMG GTS at itim na Tesla. Kilala din si Alden sa kanyang mga advokasya, partikular sa larangan ng edukasyon at pagtulong sa mga nangailangan. Taong 2014 nagawin siyang ambassador ng Habitat for Humanity Philippines. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siya sa commitment yung tumulong sa We Build campaign ng naturang organisasyon. Noong 2021, itinatag naman ni Alden ang AR Foundation Inc., isang scholarship program na layuning matulungan ang mga batang hindi kayang mag-aral dahil sa kahirapan. Bukod sa AR Foundation, si Alden ay miyembro rin ng Board of Trustees ng Mobile Fund.
isang institusyon na sumusuporta sa mga manggagawa sa industriya ng telebisyon at pelikula. Alam na alam ni Alden kung saan dadalhin ang kita sa showbiz na bukod sa pagbibigay tulong sa mga nangangailangan, ay pinapalago niya rin ito sa pamamagitan ng pagninegosyo. Noong 2016, binuksan ni Alden ang Concha's Garden Cafe sa Tagaytay, isang restaurant na nag-aalok ng mga tradisyonal na lutong bahay na pagkaing Pilipino. Dahil sa tagumpay nito, nagkaroon na rin ito ng maraming mga branches. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, ang Concha's ay naging bahagi ng Viva Foods at nagsimula na mag-franchise upang mapalawak ang operasyon nito sa buong bansa. Noong 2019, binuksan ni Alden ang kanyang sariling McDonald's Next Gen Store sa Biñan, Laguna. Noong 2022, itinatag naman niya ang sarili niyang multimedia company na tinatawag na Myriad Entertainment Corporation. At sa kanyang pagkikipagtulungan sa Viva Communications Inc. noong nakaraang buwan, pinapalawak pa ni Alden ang kanyang negosyo sa iba't ibang larangan. Kasama sa kanilang mga plano ang paggawa ng 2 high-profile OTT films bawat taon, mga live events tulad ng kanyang ika-4 na solo concert at ang pagpapalawak ng Concha's Garden Cafe sa ilalim ng Viva Foods. Alden admits hitting rock bottom last year. Sa likod ng ngiti, tagumpay na tinatamasa ngayon at pagiging bukas palad sa iba. Lingid sa kaalaman na kararami ang matinding laban na kinaharap ni Alden. Matatandaan na noong December 2023, unang binuksan niya sa publiko ang naging laban niya sa depression sa loob ng 3 buwan na kanyang naranasan sa mahigit 1 dekada niya sa showbiz. Ayon kay Alden, minsan kapag nalulumbay, nauuwi siya sa pagkadamay sa sarili. Hindi niya ibinunyag ang eksaktong dahilan ng kanyang kalungkutan, ngunit sinabi niyang ito ay bunga ng kombinasyon ng mga problema sa kanyang pamilya, karera, negosyo at personal na buhay. Bagamat mas personal ang mga suliranin, sinabi niyang naresolba na niya ito kaya hindi niya gustong pag-usapan pa. Sa mga madilim na panahong iyon, nawala daw siya sa tamang landas at nakalimutan niya ang mga bagay na mahalaga sa buhay. Nawalan siya ng motibasyon at naisip na umalis sa showbiz dahil pakiramdam niya ay tila ungrateful na siya sa lahat. Ayon kay Alden, nakatulong sa kanya ng malaki ang paggawa ng mga pelikulang 5 Breakups and a Romance at A Family of 2 na nagsilbing therapy para sa kanya. Sa huli, narealize niya raw na nagkamali siya sa pagmamali sa sarili at masaya siya nakabangon ng hindi nalulong sa masamang bisyo. Ayon kay Alden, tanging ang sarili at panalangin ang makakatulong sa pagharap sa mga pagsubok. Sa panlabas, tila maayos na nga ang lahat kay Alden na nariyan ang sunod-sunod na proyekto sa loob at labas ng showbiz. Ngunit gaya ng nauna, isa na namang laban ang tahimik niyang nilabanan. Kamakailan sa isang panaya matapang niyang inamin sa publiko ang pinakamadilim na yugto ng buhay niya noong 2024. Ito na magkaroon muli siya ng depresyon na pinalala pa ng pagpanaw ng kanyang lolo. Enero nitong taon. Ayon kay Alden, halos walang nakakaalam sa mga matindi niyang pinagdaanan. Sinabi niyang narating niya ang rock bottom na tinawag niyang pinakamababang punto sa kanyang buhay na umabot ng 6 na buwan bago niya tuluyang malampasan yon. Inamin niyang hindi ito clinical diagnosis pero ramdam niya ang depresyon sa pinakamalalang anyo. Noong una, hindi niya raw kayang pag-usapan ito dahil nahihirapan siya at ayaw niya ipakita ang kanyang kahinaan. Ibinahagi rin ni Alden na ang sobrang pagtulong niya sa ibang tao ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Palagi rin niyang inuunang ibang tao kaysa sarili niya. Kaya noong dumating ang punto na napagod na siya at wala na natira sa kanya, yon ang nagwasak sa kanya. Sa ngayon, mas binibigyang pansin ni Alden ang pagpapahalaga sa sarili o self-love sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng pagtakbo, pagbibisikleta at paggawa ng mga bagay na matagal na niyang gustong subukan. Sinabi niya na utang niya ito sa sarili niya dahil sa mga panahon na puno siyang negatibong pag-iisip at emosyon, mahirap para sa kanya na maging ganap na naroon sa kasalukuyan kahit may mga taong nagmamahal sa kanya. Nang tanongin naman si Alden tungkol sa kanyang love life, malinaw niyang ipinahayag na ayaw niya maikahon o ma-define base lamang sa usaping pag-ibig. Para sa kanya, mas mahalaga ang mga personal na layunin at ang mga taong gusto pa niyang matulungan. Dagdag pa ni Alden, hindi niya maintindihan kung bakit palaging love life ang nagiging sukatan ng kaligayahan ng isang tao. Iginiit niya na ito ang kanyang sariling kwento at gusto niyang siya mismo ang magtakda kung paano ito ikakwento, hindi batay sa akala o pananaw ng ibang tao. Anya, matagal na siya sa industriya, marami na siya naaambag at ngayon ay mas nakatuon siya sa mas makabuluhang bagay para sa sarili at sa kanyang propesyon. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!